kalawakan. Tanging tugon sa lahat ng pangangailangan. Kailan may di nagbago mga pangako mo, tanging ikaw lang ang aawitan, sasambahin magpakailanman. Hawak mo ang bukas ko, sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay hindi mo ako iiwan, di pababayaan man. Panginoon, siyang may likha ng kalawakan. Tanging tugon sa lahat ng pangangailangan. Kailan may di nagbago mga pangako mo, tanging ikaw lang ang aawitan, sasambahin magpakailanman. Hawak mo ang bukas ko, sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay hindi mo ako iiwan. Hawak mo ang bukas ko, sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay hindi mo ako iiwan, di pababayaan man. Panghahawakan ko mga salita mong totoo, lalapit ako sa mahabagin mong trono. Isisigaw ko kadakilaan mo, dahil sa'yo lumaya ko. Hawak mo ang bukas ko, sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay hindi mo ako iiwan, di pababayaan man. Panginoon, patuloy naming pinagkakatiwala sa iyo ang bawat sandali at
At patuloy na hinihiling, Lord, ang iyong pangunguna sa bawat isa sa amin at ang iyong presensya ay patuloy na magpahid sa bawat isa sa amin upang ang iyong pangalan ay aming maluwalhati at madakila. Sadya po, Lord, kung ang presensya mo ay kasama namin, nandoon din ang isang tagumpay at pagpapala at buhay. Kaya Lord, patuloy namin hinihiling ang pagpapala mo sa himpapawid. Patuloy mong ingatan ito, Lord. Abutin ang mga nakikinig at nanunood. At patuloy mo kaming iligtas sa lahat ng gawa ng mga masasama. At hayaan mo, Panginoong Hesus, ang maluwalhati sa aming kalagitnaan at ang iyong pangalan ang siyang madakila sa aming mga buhay. Kaya Lord, salamat po sa bawat sandali ng pagsama at pangunguna mo. At anuman na iyong nakikita na hindi namin nakikitang di kalugod-lugod sa iyo, ay linisin mo po kami, Lord, at gawin mo kaming karapat-dapat sa pamamagitan ng buhay ni Kristo Jesus. At abutin mo ang bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hawak mo ang bukas ko, sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay hindi mo ako iiwan. Hawak mo ang bukas ko, sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay hindi mo ako iiwan, di pababayaan man. Amen. Praise God. Hallelujah. Sulit talaga ako sa araw na ito. Sulit din ako sa pamasahe ko. Grabe, Pastor Ale. Hallelujah. Maraming salamat, Shanania Lydia. At alam ko, hindi lang kami ang nakamiss talaga sa iyong golden voice na regalo ng Diyos sa iyo, kundi ang ating mga kaabangers din. Di ba, mga ka-daily life sharing? Na-miss natin talaga ang boses na yan dahil matagal-tagal natin siya hindi nakasama. Kaya maraming salamat, Shanania. Dapat siya ang tumugtog. Ay, para sulit. marami pa pong No. DLS habang andito siya. Oh, sige. Marami pa. Siya na yung Dali natin yung keyboard dito. yun. Dapat keyboard, di ba? Para masaya at Amen. meaningful. Opo. At napakaganda na ng kumakanta. Napakaganda pa nung kanta. Oo nga, di Di ba? ba? Salamat sa anak kong sumulat sa kantang Yun. yan. Hello, Jedediah. Ayan. Salamat. Ay, bitin daw, Lydia. Kapitin! Nabitin si Pastor May. Kaya parang kakanta ka pa ulit niyan. Yeah. All right, praise God. At syempre, batiin pa natin ang mga sinong mga nandyan na ngayon. Yeah, nakita ko po si Ate Carol Oo. Griffin yun, from Ate- USA. Hello Yes, po. hello Salamat po. sa inyong pagsama sa hapong ito. Amen. Yeah. Pastor Maricel, Pastor Mega Bawa, good afternoon po. Yes. Yan. At syempre, binabati ko ang lahat na laging dumadalo dyan regularly. Yes. Oo, At- pagpalain tayong Opo. lahat ng Panginoon. Welcome kay J. Lord Marzan Garcia. Welcome to Daily Life Sharing. Yan. Yun, praise God. At kay Liza Bellarmino Caballero. Yan. Good afternoon po. O, di ba? Ang galing talaga ng Panginoon sa buhay nating lahat. Mhm. Amen. So, ano ba ang ating tema ngayon? Ang ating, grabe po, ang ating tema, Pastor, talaga naman. Universal. Universal ba? Universal. Oh. Napaka-global. Bakit kaya niya ginamit ito? Filipino. Pero Filipino pa, Sarah. Filipino Christianity.
and Oo. global mission. Oo, piling-pili, pinong-pino. O, yan tayo. Talagang pinili ni Lord. Pinili na, pinino pa. Opo. Oo, Pilipino. Kaya kagamit-gamit. No, syempre, alam mo, mga kaabangers, sabi nga ng 1 Corinthians 6:17, no? Sabi doon, but he who joined in the Lord, they are one spirit with Him. Diba? He who joined to the Lord, diba? They are one spirit with Him. So, pag sinabing Christianity is a DNA of a believer, those who are, sabi nga doon, those who are led by the Spirit of God are sons of God. Oo, kasi nakakabit yan sa isang taong nag-alay ng buhay, at ang nag-alay ng buhay na yon ay naging katawang tao na walang iba kundi si Kristo, at ang sino mang nakipag-isa sa Kanya ay talagang nakatanggap ng espiritong kagaya niya. O diba? Sabi nga ng Matthew 5:48, be perfect as your Father is perfect. Sabi ng 1 Peter, be holy as He is holy. Be merciful, sabi ng Luke chapter 6, as He is merciful. So we joined with one spirit, no? We have one spirit with Him. So yan ang salitang Christianity. Hindi po ito brand ng isang grupo. Ito po ay isang buhay na dumadaloy sa buhay ng tao. Kasi yung isang brand lang ay they just know about Christ, but they don't know, maybe di naman lahat siguro, pero they don't know Christ. Magkaiba kasi yung I know about you and I know you. O diba? I know about you and I know you. Now, saan po tayo dyan, mga kaabangers? O sa dalawang salita na yan. Kasi sa Book of Acts, ang tawag nila kay Jesus dahil di nila kilala, ang tawag sa Kanya ay the way. Oo, the way. Wala silang masabing anong pangalan. The way, kaya tinawag siyang the way. O, tama naman din sa John 14, I am the way, the truth, and the life. John 14:6. No one comes to the Father except through me. So, hindi pala ang nagbibigay ng distinction sa tayo, hindi pala grupo ang nagbibigay ng distinction. Ang naglagay talaga ng distinction na sino siya ay siya mismo. Di ba sabi niya, no one comes to the Father except through me. So magdadaan sa Kanya. Siya ang naglalagay ng talagang exclusivity. Naglagay siya ng exclusivity. No one comes to the Father. Kaya I am the way. Hindi sinabing I have many ways. Sinabi niyang I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya kung makikita niyo po, parang ito ay offensive sa iba na ayaw maniwala sa Kanya. Kaya nung panahon na yon, dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus, gaya ni Stephen, tinakpan nila ang kanilang mga tainga at tinakpan nila ang kanilang mga mata dahil sa kanila, pag si Stephen nagsalita tungkol sa namatay at nabuhay na maguli, ay di nila matanggap. O kaya tingin nila ang buhay ni Kristo Jesus ay very offensive. Di nila matanggap kasi ayaw nilang maniwala. Kaya nga po, yan po ay isang paniniwala, hindi dahil brand ng isang organization, kundi iyan ay isang tao nanggaling sa isang tao, mula sa isang tao na nagkatawang tao, ng salita ng Diyos na nagkatawang tao, at ang sabi ng Bible, He is among us and He is with us. Sabi ng Isaiah 7. Kaya tinawag siyang Emmanuel. Diba? Tinawag siyang Emmanuel na ibig sabihin God with us. Oo, sa Ephesians chapter 2 verse 14, na dahil sa kanyang katawan, yung Kristong nagkatawang tao, ay dahil sa kanyang katawan, tayong mga nasa malayo ay nailapit ngayon sa Panginoon. Nailapit sa Diyos. Bakit tayo naging malayo? Dahil yung life ng Diyos ay has been cut off nung magkasala ang tao. Pero dahil kay Kristo, tayong mga nasa malayo sa kanyang katawan, siya yung nagiging alay ng kapayapaan. So hindi na tayo tinuring na kaaway ng Diyos, kundi tayo ay ngayong tinuring na kaibigan. At hindi lang kaibigan, siya yung ating Lord, siya yung ating Savior, siya yung ating King. Sa mga maniniwala.
Yan ang ibig sabihin yan. Kaya mga Pilipino, yan yun global mission. Kasi ang dami I believe sa ating bisita, ba't niya pinili ito? Dahil ako'y naniniwala na nag-uumapaw, nag-o-overflow sa buhay niya ang buhay ni Kristo Jesus. Yan ang meaning na masasabi ko dyan. Kaya dito makikita nyo po na I press on. Tama si Apostol Pablo sa Philippians 3, di ba? Verse 13 to 14 na, I press on towards the goal for the prize. O yan ang sabi niya, for the prize. Kaya yung sinasabing reaching out, di ba? Reaching out. Meron siyang na-reach out. At I believe na maraming na-reach out globally sa mission na ito, sa buhay ng ating bisita ngayon. Oo, hindi siya bisita, pastora. Siya ay kapamilyang tagalangit. Amen. Yun. Thank you. Ayan. Yes. Oo. At syempre, Kapamilya. Yun. Kaya naman, ako pastor, wag na po nating patagalin. yun, oo. Dahil marami tayo talagang nais na malaman at marami tayong matututunan. Yeah, I That's believe. For sure. Oh, Yan. I believe. oo. Kaya, kung kayo, kagaya namin, talagang gusto pang marinig about this Filipino Christianity and global mission, ito na po, tawagin na natin. Yan, sasamahan na tayo ng ating guest this afternoon. Live na live po yan mula sa Baguio City. Yun. Malamig ngayon. Hallelujah. Napakalamig po. Ayan. Ito na po siya, talagang isa siyang publisher, book publisher, at pastor. Grabe, sabi niya, pastor, he's a pastor for 32 years already. Kaya Wow. grabe talaga. Amen. Pastor of International Praise Center. And syempre, isa talaga siyang tatay ng 3 anak at nag-iisang asawa. Ayun. Amen. Laga naman. Kaya naman, let's all welcome mga ka-abangers, mga ka-daily live sharing. Let's all welcome this afternoon, Dr. Joel Tejedo. Yun. Yan, good afternoon Welcome po, Doktor. Ay, magandang hapon po sa ating pong lahat. Una po sa lahat, gusto ko pong magpasalamat kay Pastor Dong at kay Sister sa kanilang pag-anyaya sa napakagandang programa po na ito upang magbahagi ng konting kaalaman patungkol sa kakayahan ng mga Pilipino para makiambag sa misyon ng ating Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Amen. Wow, di ba? Boses pa lang. Boses pa lang, Oo, siyempre, batiin niyo rin. Nakalimutan niyang batiin May yung... nakalimutan. Oo. Binabati ko po ang ating Bawal makalimutan. nakikinig po siya ngayon. Ayun. Actually, yung aking pong panganay na anak ay na nanonood. So, aking pong binabati ang aking pong asawa, ang aking pong bahay, kahit wala pa po kaming bahay, si Sister Caroline Tejedo. At mayroon po kaming 3 anak at yung isa po rito ay nanonood ngayon, si Hannah. Graduating na po siya ng nursing next year. No. Na nag-aaral sa Bethel Bible College sa Manila, Valenzuela, Manila. And of course, my junior, Joel, na 3 days ago ay nag-birthday po siya. Wow. Ay, happy Ito po ang birthday, inspirasyon Joel. ng aking buhay. Ayun. Maraming salamat po. Hello, Okay. syempre hello po kay Hannah Tejedo. Yan, welcome to Daily Life Sharing. Salamat sa iyong panunood. Yan. At sa mga ka-Daily Life Sharing, mga nanonood pa. Yan, naku po. Tayo ba talaga ay gusto nang makilala ng lubusan sino si Dr. Joel Tejedo? Ayun, Yun. oo. Kasi bakit nga ba siya doktor? Ba't Oo nga. doktor ang tawag sa kanya? Kaya maririnig natin yan. Kaya mga ka-daily life sharing, patuloy pa po tayong mag-tag and share and invite upang mas marami pa ang makapanood, makapakinig sa mensahe ng Panginoon sa patotoo ng buhay na nilagay sa buhay ni Dr. Joel Tejedo. At
syempre, maaabangan nyo din ang replay nito sa ating Daily Life Sharing TV YouTube channel. Yes. Yan. O yan, may bumabati na kay Dr. Tejedo, si Jessie Rose Bernabe. Ayun. Ka-classmate ko po siya. Wow, talaga Ayan, afternoon, naman. welcome friend. po. Ayun. Good afternoon. Thank you. Ayan. Ayan. Kaya nga kung sino po, ayan, tulungan nyo kami. Sino po si Dr. Joel Tejedo para sa inyo? Ayan, isulat nyo dyan sa comment box at atin yang babasahin. Ayun. Ayan. Paano ba nagdala siya ng impact sa buhay mo? Opo. Sa buhay nyo, di ba? Siya ba ay nagdala ng impact or kapag di mo nagustuhan, impacto? O kasi di ba? Minsan kapag ang truth ay nakakasugat pag sobrang taas, Pag di ba? sobrang... Oo, di ba si Jesus pag nagsasalita, bakit parang nanunugat sa kanila? Pag narinig nila si Jesus, sa kanilang mga di naniniwala, siya ay sumpa. Pero sa mga naniniwala, siya ay pagpapala. Yun. Oo, di ba? Amen. Kaya ang mga naniniwala kay Dr. Joel ay pagpapala. Amen. Oo, pagpapala talaga yan. Kaya nga po, andyan siya talagang sumusubaybay. Kaya hello po. Ayan. Oo, Praise di the ba? Lord. Kaya mga kaabangers, abangan niya na. Sige, mag-share kayo ng mag-share para dumami at marami pang mga tao na makakarinig at makakasaksi nito. Amen. At alam niyo po, gusto kong ipahayag sa inyo na ang daily life sharing, ang kanyang pangitain ay pangitain sa gaya ng 2 Corinthians 3:2 na ang salita ay di lang nakasulat sa tabletang bato, kundi na isulat sa puso ng tao na nakikita ng lahat Wow. at mababasa ng lahat. Ayun na. At dagdagan pa natin sa 2 Corinthians 3:4 at 3:3, kapag ang buhay mo nakapaloob kay Kristo Jesus, kapag siya ay naitaas, ito maganda, at naitanghal, itataas kang kasama niya, Wow. itatanghal kang kasama niya, ito maganda pa, at makakahati ka sa karangalang tinanggap ni Jesus. Yun. Amen. Wow. Amen. Hindi mo kailangan magtaas ng bangko, pastora. Opo. Itaas mo lang siya, itataas kang kasama niya. Yan. Oo, yan ngayon ang daily life sharing. Amen. Talagang platform kung saan Oo. ang patotoo na ang Diyos mismo din ang gumawa, di ba? Naglagay sa bawat buhay ng tao. Kaya everyday unique ang daily life sharing kasi everyday iba-ibang testimony Ayun ang matindi dyan. ating naririnig. At panibago, di ba? Another unique testimony ang ating maririnig sa hapong. Ayan, umpisahan mo na. Excited na ako. Opo, ako din. Kaya Dr. Tejedo, maari po ba, no? Kayo ay magpakilala po kayo upang kayo'y makilala ng ating mga ka-daily life sharing. Sino ba si Dr. Joel Tejedo? Amen. Salamat, sister. Unang-una sa lahat ay ako po ay naipanganak sa Muñoz, Rojas, Isabela. Isabela po. Ilocano po. Ilocano, opo. At ako'y unang-una sa lahat ay ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na ibinigay niyo sa akin upang magbigay patutuo sa kabutihan at biyaya na ginawa ng Panginoon. Ako po ay naging Kristiyano nung ako po ay 7 taong gulang dahil po sa kabutihan na ginawa po ng aking lola nung ako po ay dinadala niya sa simbahan. But a year after that, my father died, and so we became fatherless, and life was so hard at that time. At 7 po kaming magkakapatid. At dahil ang aking nanay po ay grade 6 lang ang natapos, at napakahirap ang buhay, so natuto po kaming humingi ng pagkain sa mga kapit-kapit bahay hanggang natuto kaming magnakaw ng mga dried fish. Pera. Wow.
at kung ano-ano sa aming pong barangay dahil napakahirap nga po ang buhay. So ako po ay galit sa Diyos ang matatandaan ko po nung ako po ay bata ay galit po ako sa Diyos dahil bakit napakaaga na kinuha ng Diyos yung aking ama. And Oh. my father was a breadwinner at the time. Mm. At ako'y matatandaan ko ay hinahamon ko pa ang Diyos nung bata pa ako. Bumaba ka nga rito at maglaban tayo, magboxing tayo. Bakit naman napakaaga na kinuha mo ang tatay ko? Naging ganito ang aming buhay dahil napakaaga mong kinuha ang aking ama. And one day, the Lord has heard my challenge, and so He came down through a very compassionate mother. Basta na lang mayroong isang araw, mayroong isang ina na nakatayo siya sa harapan ng aming bahay at sabi niya, Silya, why don't you bring your 3 children sa church at tulungan namin kayong maging member ng Compassion Philippines. Alam niyo po siguro yung Compassion Philippines, yung isa pong NGO organization na tumutulong sa mga batang palaboy, mga fatherless children, mga ulila po. So that was our story why we became Christian. My mother has brought us to Assemblies of God Church in our place, and there we learn about the love of God in our lives. So Yun. may marinate po kami I was very young when I was marinated in the Sunday school sa aming. Ganda I'm ng sorry term for using ni- that word. Ganda ng term ni Dr. Tejedo, marinate. Sorry. Talagang matagal kasi naibabad, Pastor. Yan yung mga yan yung tinatawag na mga synopsis. Oo. Ikwento muna natin yung paano ba yung humble beginning nila, Opo. nung bata siya bago mag-eskwela ng elementarya. Opo. Pero Magandang kwentuhan yan no? Yung Yun curious- ay ang tawag yan sa synopsis pa lang, istorya, pasimula. Opo, pasimula. At Pero ang mayroong intense, good Samaritan. opo, ang intense, Pastor, ng simula ni Dr. Ang intense. Tejedo. Dandan muna tayo, Doktor. Dandan muna tayo. Doon ako sa mga exciting moment muna na kahit sabi mo, ang pangit ng aming dinaanan. Oo nga po. Oo, di ba? Magugulat ka. Magugulat lahat ng mga nanonood. Bakit yung pangit na dinaanan naging maganda naman ngayon? Yes, paano umabot sa na-marinate? Oo, ayun. Naging doctor tuloy siya. Oo, di ba? Di ba? Opo. Sa Bible din naman, may mga, hindi ibig sabihin may magandang simula. Mayroon ding magandang katapusan. Sa Bible yan na wala, hindi rin garantiya na maganda ang simula, maganda ang katapusan. Okay. Meron namang pangit ang simula, pero maganda ang katapusan. Yun ang ating malalaman. Oo, yan ang mga sa ngayon, hapong ito. at atasaduhin muna natin to. Opo, yung curious po Bago ako. ka mag-elementary. Oo, kumusta ang isang disiplina ng nanay, love and discipline ng nanay at love and discipline ng tatay nung buhay pa sila? Ay buhay pa ang tatay mo. Very disciplinarian po ang aking pong tatay. Talagang nung bata pa po kami ay talagang pinapalo po kami pag kami po ay hindi sumunod. At bagamat ang aking nanay ay siya yung mas compassionate or compassionate sa amin. But my father was a very disciplinarian during that time. Opo. Oh, grabe po. So, nakatikim po kayo ng palo. Nakatikim po. Nakatikim po ng palo. Dr. Tejedo, sa 7 na magkakapatid, kayo po ay pang-ilan? Nasa gitna po ako. Oo, Number 4. pang-apat. Pang-apat po. Pang-apat.
Opo. Tapos, ilang taon po kayo nung pumanaw ang inyong tatay? I remember I was only 8 years old when my father passed away, at yung nga sinabi po kanina, napakahirap ang aming kalagayan noon. Halos hindi kami kumain ng Mm. halos hindi kami makakain dahil sa hirap ng buhay. Napakarami namin, wala kaming lupa, wala kaming any resources for us to live during that time. And so, mga kapatid ko, natuto po kaming, napakabata pa namin ay nagtatrabaho na kami sa bukid, nangingisda sa mga ilog, kung ano-ano ang aming mga ginagawa upang kami po ay mag-survive. But salamat po sa mayaman na biyaya po ng Panginoon dahil po sa ina, yung ina na isa sa mga members ng church po sa amin pong barangay. Siya po ang nag-imbita sa amin pong ina, at eventually dinala po niya kami sa simbahan. At mamaya na yan, mamaya na yan. nakilala ang Panginoon. Amen. Doktor, mamaya na yan. Ikwento muna natin yung proseso mo. No? Ikwento na natin yung proseso. Kasi pag nakwento natin yung proseso, maiintindihan ng mga tao na hindi pala talaga magic yung buhay. Meron hindi at automatic. meron pinagdaanan. May pinagdaanan. Ang alam lang ng iba puro magandang nangyari lang ngayon Opo. Pero hindi nila alam ang pinuhunan. Yun. Oo, yung puhunan nyo, nung maliliit pa kayo. Paano nyo na itaguyod yung elementarya kayo. Ayan, gusto kong marinig yung mga ganong kwento. Oo. Opo. Paano nung grade 1 ka? Grade 2, grade 6. Dahil napakahirap po ang buhay nung namatay po ang aking tatay, ay mayroon po kaming kanya-kanyang diskarte, sabi ko na nga ba. Diskarte sa buhay. Yung kapatid ko na panganay, dahil siya siguro yung masasabi kong pinakamatalino, she relied on the scholarship of our mayor sa aming bayan during that time. But my second sister ay naging maid po siya nung amin pong relative para mag-survive. Yung aking panganay na kapatid na lalaki ay naging katulong din po siya. Sinasamahan ko siya nung bata na namamastol ng 2 kalabaw in exchange of 10 kabans of rice nung panahon ko na yon. At yun nga po, 3 kaming magkakapatid, ay kami 4 po kaming magkakapatid ay naging alaga ng aking ina, at eventually kaming 3 ay naging member po ng Compassion International. Ayun. But napakahirap nga po ang magbigay po ako ng isang kwento. Opo. Ako po kung sino po yung I have a very limited Tagalog. Sino po yung pakuha-kuha ng mga dried fish sa market nung panahon na yun? Isa po ako doon para mag-survive. Naglalako. Oh, Naglalako. hindi po, nagnanakaw. Nanakaw. Nangungupit. Pang-ulam. One time po ay mayroong nagsumbong sa aking nanay. Sabi niya, itong 2 anak mo na lalaki ay kinuha yung aming pitaka na ganyan. At talagang galit na galit ang aking ina. At sabi niya sa amin, talagang pinalo niya kami at sinabi niya, hindi ko kayo ipinanganak para magnakaw. Sabi niya, at hindi ko rin kayo pinapakain para ganito at ganyan. So, ganun po yung amin pong kwento. Sa napakabata pa po ako ay nagbo-boxing na po ako para makasurvive. Dahil alam niyo po nung araw, pagbata ka ay naglalaro-laro kami ng boxing in exchange of bread. May premyo. Parang Manny Pacquiao, parang ganun po. Matindi. Wow. Talagang kanya-kanya nga po talagang diskarte para matulungan
Ano Oo, po ang makatulong. makatulong, opo. Ano po ang trabaho ng inyong nanay? Ang aking ina po ay plain na housekeeper. Oh. Housekeeper. Wala kaming lupa, wala kaming minana sa aming ah, tatay, ama at Opo. but after we became fatherless, my mother learned to sell something like vegetables, kung ano-ano yung binibenta ng aking ina para kami po ay mag-survive nung kami po ay bata pa. Wow, talaga naman, ano? Pero kayo po, I mean, yung parents po ninyo ay talagang ano ba tawag doon? Ilocanong totoo, pareho pong taga Isabela. Ang aming pong origin po ay San Nueva Ecija. So parang nag-migrate lang po, tama po Nag-migrate ba? po sila sa Isabela dahil po sa nababalitaan po nung aming mga ninuno noon na maganda ang sakahan or maraming mga rice field doon po sa Opo. aming bayan. So nag-migrate po yung aming mga ninuno doon at doon na po naipanganak yung aking pong ina. But my father was born in Nueva Ecija po. I see. Kaya po pala yung walang namana, 'di ba? Wala pong naipamana. Wala po. Yeah. Alam mo, Pastora, mayroon lang akong gustong isingit kasi makikita niyo po na yung panahon, hindi dahil sa itong mga batang ito kaya nagnakaw o mangupit, hindi dahil sa gusto nila yon, sa dahilan lang na gustong mabuhay. Wala lang silang option sa edad na hindi nila alam ano ang kanilang gagawin para mairaos yung araw. Maitawid. Yun yung dahilan dyan eh. So, ang makikita nyo po, mga kaabangers, kayong mga nakikinig, parang wag nyong gayahin ito. Yes. Pero ang gusto ko lang makita ninyo dito na ang failure o ang pressure, hindi po yan ipinahintulot para lang magiging susi ng kabiguan. Kundi magiging susi yan na makakita ka ng bagong opportunity, ng direction na baguhin. Kasi sabi nga doon, di ba, di ko kayo pinalaking ganyan. So, ang mga magulang, puno ng marangal. Di ko kayo pinalaki ng ganyan. Pinalo nga eh. Kasi hindi ko kayo tinuturuan mga ibig sabihin ng nanay. Kaya hanga ako sa nanay. Oo, kahit sabihin mong namatay na yung tatay, pinipilit pa rin mabuhay ang mga anak ng marangal. Talagang nagsumikap. Oo, pero itong gusto kong makita niyo mga kabangers kasi hindi naman design ni Lord na humirap ang tao. Di design ni Lord 'yan. Ang naging problema rin diyan kasi hindi dahil sa gusto rin ng mga magulang, biktima rin yung magulang nila sa mga magulang nila. Opo, yun talaga parang Yan yung racial na kasalanan, hindi lang individual to. Racial na kasalanan, yung pasang-pasang sumpa ng kahirapan. At itong mga batang ito, ang tinamaan ng panahon na hindi nila gusto. Yun. Oo, para maintindihan ninyo mga kabangers, kasi maging sa Luke chapter 12, di ba? Alam ng mga tagak kung saan sila sa panahon. Alam nila kung kailan ang panahong tag-ulan, maging ang langgam. Alam nila kung paano nilang mag-ipon sa panahon ng tag-ulan. Alam nila, ang ibig ko sabihin mga kabangers, meron lang ako idadagdag na isingit sa daily life sharing kasi para you must know how to locate yourself correctly. Locate yourself correctly. Okay. Kasi yung panahon, di mo hawak yan eh. But you have to find a way. I-locate mo ang sarili mo correctly. Kasi alam mo, Pastor, di kita masisi dyan eh. Kasi kami rin iniwanan ng magulang eh. Ipilay na ako. Kaya namalimos kami sa Luneta. Doon kami namalimos. Mabuhay ko lang yung 6 na kasama kong namalimos sa Luneta. Para ibuhay ko sila. So I have to locate myself correctly. Kasi yun yung paligid. Kaya mo bang baguhin yung paligid? Hindi. O ikaw ang magbago sa paligid? Hindi mo mababago yung paligid. Iyan yung locate yourself correctly. Ito naman si Pastor Joel, si Dr. Joel, hinanap niya rin ang sarili niya.
At tingin niya bilang bata, ito lang siguro ang paraan para makatulong ako sa nanay ko. Mangupit ako ng tuyo. Oo, parang Di ba? Ang pangit tingnan, di ba? Pero sa kanya, mabuhay lang, makatawid lang. opo, Pero malakas ang ito, araw. binanggit ko lang itong mga kabangers para hindi sobrang negative ang dating sa inyo, no? Yes, yes. Tuloy, Pastora. Oo, nabanggit niyo yun, Pastor. Dr. Tejedo, nung nangyari po yun, hindi naman kayo parang ipinabarangay. Dinala kayo sa, kapitan. Hindi ko pa po nasabi yung Ayun, pinakagrabe yun. na ginawa. Diretso. Ito, nabigyan nyo lang na lang din ako ng pagkakataon para magpatotoo sa Sige, diretso po. dakilang biyaya na ginawa ng Panginoon. I think the greatest crime that I committed in our village when I was young, because of the too much hunger and poverty during that time, was Opo. when I was associated, napasama po ako sa mga masasamang tao at we poisoned the whole river. Poison the whole river para sa ganon ay madali kaming makakuha ng mga isda during the time. At ang nangyari nga po ay na-poison yung river, and I was one of those young na nagdala nung poison doon sa river. So then pagkatapos po noon ay nung nalaman nung buong barangay na yung kanilang ilog ay nasira dahil sa poison din nilagay po namin. So they were hunting us during that time. They were hunting us kung sino itong mga bata na ito na nagdala at nagtago. I remember that during that time, nagtago po kami sa kabundukan. Tumakbo po kami sa kabundukan at nagpalipas ng oras at araw at nung kami po ay I think about a day or two, nung kami po ay bumalik sa aming pong barangay, ay kami na po ay inadvisean nung aming pong mga uncle yata po yon na we have to magtago sa ibang bayan o probinsya. Ganon. So that I remember that was the greatest the crime that I committed when I was young. Dahil because of the too much hunger that we were experiencing during that time. Napakatindi, Pastor. Sa dami na nagpatotoo sa DLS, first time ko makarinig. Oo nga, di ba? Alam mo, yung totoo. Kaya nga mga kaabangers, sabi ng Jeremiah 8:7, di ba? Sabi nga, even the stork, di ba, in the heavens. Stork in the heavens, yung mga ibon ito, isang ibon ito, knows her appointed times. Kaya nga sabi nga, locate yourself correctly. Oo, di ba? And the turtle dove, the swift, and the swallow observe the time of their coming. But my people do not know the judgment of the Lord. Kaya tao alam dapat, no? Pero ito, tuloy natin ang kwento. Nakakagulat to. Sige mga kabangers, hallelujah. Patindi naman pala nun. Talagang napasama si Dr. Tejedo nung bata pa siya sa mga maling, na-associate sa mga maling barkada at impluensya. Kaya nagawa yun. So, talaga naman, Pastor, hahantingin ka nga naman ng iyong mga kabarangay kapag ganun ang ginawa ninyo. Paano po? Nag-aaral na po ba kayo nun? Ilang taon kayo nun nung nangyari yun? I remember I was very young po. I was elementary, kung hindi po ako grade 2, grade 3. So, naapektuhan din yung pag-aaral ninyo? Ay, naapektuhan po. Grabe po ang I was always ang class C, class B. Ang klase ko doon. Hindi ko may concentrate ang pag-aral nung ako po ay nasa elementarya dahil nga po sa hirap ng buhay. Okay, so
kumbaga hindi doon nakatuon ang focus, kumbaga na mag-aral ng maayos, 'di ba? Mag-aral ng kasi kailangan pong magtrabaho pa. So, Oo, mas kailangan mas maghanap ng kalam ng opo, tiyan. mas matimbang 'yun. Kalam ng tiyan. Kasi paano ka Opo. mag-aaral kung nagugutom? Tama yun. Sa isang panahon, tama yun. Kasi, biro mo mamatay kang wala kang ginagawa. O, di ba? Pag-aralan din ang sarili, saan i-locate, di ba? Sabi ni Pastor Walter, yes, ganyan nga po. Ang tawag namin dyan ay nantutuba. Nantutuba. Nahihilo ang mga isda, lumulutang sa ilog, madaling mahuli ang laman ng ilog. O, Pati ba't po ahas at bayawak, lumalabas po. Kaya gawain po namin yan nung kami po ay bata. Alam na alam. Talagang Pastor Walter. inaamin ko po na kami po ay, ako, lalong-lalo na po ako mismo, ako po ay talagang napariwara at malalim yung sugat na dala sa akin dahil sa pagkamatay ng aking ama at of course yung inability ng aking ina na itaguyod yung aming pong buhay. Kaya may iba't iba po kaming translation or sa kahirapan. Totoo po. Mayroon po kami yung sa Tagalog ay iba-iba po yung aming pong karanasan. Iba-ibang lingwahe. Iba't ibang mukha. Mukha, oo. Karanasan niya. Pero kung paano siya ikwento ni Dr. Tejedo, parang anong tawag nito, yung pumanaw po ang inyong ama ay parang nabigla kayo, hindi po yung nagkasakit, bigla po siyang namatay. Namatay po ang aking ama dahil po sa sakit. Oh. Dahil siya po ay workaholic. At namatay po siya dahil sa pangangaryada. Alam niyo po yung pangangaryada ng mga palay. Doon po siya, na-overwork po siya at nagkasakit, then eventually namatay. Ayun. So, and because of that, yun na po yung start na talagang tumindi lalo ang inyong kahirapan. And, so, kagaya nung naikwento po ninyo ay, buti na lang, yun, may saving grace ang Panginoon talaga sa buhay ninyo na sa murang edad ninyo, may dumating na tulong. Para po sa At ako po'y nagpapasalamat sa ina po na ito. Ang pangalan po niya actually ay si Mrs. Sibia Rarama. Siya po ay mayroon pong scholarship foundation na po ngayon. Namatay na po siya, pero napakarami po naming mga bata, na pariwarang bata na natulungan dahil po sa pag-ibig at dahil po sa bahabaging loob nitong ina po na ito. Eventually, they migrated to Canada and their children became very, very successful in Canada as nurses. Galing. And so, ginamit po nila yung kanilang resources para tulungan pa yung kagaya ko na pariwara nung ako po ay bata pa. So napakarami po namin. Siguro kung nanonood po ngayon yung president ng Sibia Rarama Foundation ay nagagalak siyang mapakinggan. Ito pong aking patotoo. Grabe, no? Yan ang maganda ngayon, yung maging avenue ka. Yes, praise God. And actually, this foundation is now responsible for supporting children who are entering theological schools. They are planting local churches everywhere in the Philippines. Marami na po silang napatayong mga simbahan dahil po sa grasya nila. Grasya po ng foundation po na ito. Nag-umapaw sa kanila. Praise God. So yun. Yan ang overflowing. Opo, overflowing talaga. So yun po yung simula. So nung elementary pastor, ikaw ba achiever? Opo. Hindi po ako I'm just
maybe I can say that I was even a below average dahil nga po Okay. sa kahirapan. Kaya lang po, nung nakilala ko po ang Panginoon at yun nga, yung sinabi po, you have to locate your Opo. Self place. correctly. O yeah. You have to discover and locate yung plano ng Panginoong Diyos sa iyong Yes. buhay. Yes, opo. At ito na nga, nadala po kami sa simbahan dahil po sa ministry ng Compassion Philippines. Ilang taon po and, kayo noon? I remember po I was 8 or 9 po Ang siguro. aga, no? Ang aga. Tingnan lang, sarap. Sarap And noon, ang aga. we started attending our local church at yun nga po Mhm. na doon po namin natutunan na ang pag-ibig ng Panginoong Jesus, mayamang pag-ibig ng Panginoong Jesus sa aming pong buhay. Ako mismo ay yun ang suporta ng Compassion International ang naging bihikulo Opo. para ako po ay nakapag-aral ng elementary, high school, hanggang sa kolehiyo. Oh, Oo. wow. So kung mayroon pong mga nakikinig na mga compassion po rito, mga batang compassion o member ng compassion, ay gusto ko na rin kunin po itong pagkakataon na ito para pasalamatan po sila sa kanila pong naiambag sa aking pong buhay. Ang galing, sarap. Pangitain Amen. yan. Praise the Ang Lord. gandang pangitain talaga. Pagpalain ni Lord ang foundation na yan. At Pastor, gusto ko lang, o Doktor, gusto ko lang itanong pa yung, siyempre, paano natin matimbang o matimbang ang mga bagay-bagay, no? Kasi hindi naman automatic na agad-agad kang nasinop ng foundation. O di ba? Hindi naman automatic. So paano mo siya natimbang yung dalawa, kahirapan at sa gitna ng kahirapan, ano ang participation mo habang tinutulungan ka ng foundation? At napakahalaga po ang role. Ano ba sa Tagalog yung role? Yung papel ng pananampalataya Mm-mm. para sa pagyabong at pag-unlad ng buhay. Opo. So, napakahirap ang amin pong dinaanan. Napakahirap yung itsura ng mukha ng kahirapan na aming dinaanan. Pero kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil bata nga pa po kami ay naipakilala na po sa amin ang pag-ibig ng Diyos at kami po ay sumampalataya sa Kanya at alam ko na yung pananampalataya na yon ang naging parang gasolina naging gasolina para ako po ay how can we say that in Tagalog? Para mangarap sa buhay. Makasulong sa buhay. Makasulong sa buhay. So, I remember that when I was young, I was so in love with the word of with the Bible, with the Word of God. At batang-bata po ako ay talagang nung nandun na po kami sa loob ng simbahan ay talagang puspusan po naming binabasa ang salita ng Panginoon nung kami po ay bata. I was very young when I can say that I was very young when I read the Holy Bible. Scripture from cover to cover. Wow! Yeah. From cover to cover. Grabe. Minsan pinapagalitan ako ng nanay ko nung I was 12 or I was 11 or 12 years old dahil kahit yung ilaw po namin noon sa bahay ay yung, alam niyo po, yung gas. Lampara lang, Lampara, oo. Pinapagalitan ako ng aking nanay dahil sa tindi ng aking pagbabasa passion sa pagbabasa ng Biblia nung ako po ay bata pa.
Grabe, Na no? in love kay Lord, na in love sa Yeah. salita ng Sus, Diyos. mga kaabangers, ito talaga yan. Kasi alam mo yung sinasabi mo, Pastor, naranasan ko yan when I was 18 years old. Na na-in love ako sa Bible. Ang aga kong umakyat sa bubong ng bahay namin. Dahil doon sumisikat ang araw, mabilis yung araw sa umaga kasi nandun kami sa bubong, ako sa bubong. At nababasa ko ang Bible, talagang unang sikat ng araw, Bible lang ang binabasa ko. At di talaga ako napahiya, Pastor Aloy. Amen. Tama yung sinasabi niya eh. Tama ang Psalms 119, 105 eh. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Amen. Tama talaga, mga kaabangers, huwag nyo talagang ilayo sa pandinig ng bata na ma-inlove ang mga bata sa salita ng Diyos. Yan talaga yan, di ba? Yes. Oo. Praise God. Sa high school mo, Pastor, high school naman tayo, high school life, Apo. doon tayo, sigurado ako sa tingin ko, nung elementary ka, wala ka pang crush no? Nakakalusot si Dr. Kiedo. Tatanungin na natin. Kailangan daanan yun eh. Oo, hindi natin alam, di ko alam kasi may iba wala talaga eh. Walang time nun eh. Yeah, tayo po ay tao lamang at alam niyo po, first year pa lang, second year, third year, Opo. ay mayroon na po tayong mga nililigawan. No! Wow! Ilang beses din po tayong nasaktan. Na broken heart din pala. Siguro masasabi ko po mamaya yung aking pong doktrina or aking katuruan patungkol po sa discovering your lifetime partner. Because maganda yan mamaya because of konti. alam niyo po, dahil because of the disappointments and because of the hurts that I experienced when I was young, and so I developed a doctrine how to discover your lifetime partner, and we have been sharing this to many young people na dapat wag mag-apura, di ba? Dapat wag mag-apura, dapat if you want to discover your lifetime partner, dapat parang pagkain na inihahanda mo yan eh. Wow. Wag mong tikman ka agad kasi wag mong tikman ka agad. Simple lang po. Just as a commercial po, simple lang yung aming doon muna tayo sa may nagtanong si Maria Raso. Pumunta po ba kayo sa Prayer Mountain? Opo. Okay. Let me Noted. yung tanong po kanina ni Pastor Dong, I was not an achiever when I was in elementary. Even when I was high school po, I was not even an achiever. I cannot even say that I am I'm a low average student during that time. Pero now, as you can see, that I am now a doctor and I've been to different universities presenting academic research paper. It is only by the grace of God po. Yes. Thank you. Now, ngayon, doon muna tayo sa... Ayaw po umalis dun sa topic. Hindi, kasi alam mo bakit? Tao eh. Opo. Huwag nating alisin yung taong naglalakad ka pa rin sa lupa. Nakatungtong sa lupa. Huwag tayong super spiritual na parang nakalutang sa hangin. Yun. Oo, di ba? Huwag tayong super spiritual or over spiritual. Oo, kaya Kailangan nakatungtong pa rin tayo sa lupa. Down to earth. may balik po sa tanong ninyo. Hindi na ako magtatanong doon. Nasabi niya na eh. Oo, di sabi ba? ni Pastor May, hindi pa daw nasagot. Hindi pa raw nasagot, yung love Pastor. story ni Dr. Teredo. Yung love story mo. O, sige. Kung yung niligawan Nakilala ko na po ay- nakilala ko po ang aking pong asawa na si Sister Caroline nung kami po ay nung when we were only 20 years old.
Oh, I met wow. Sister. I was a young pastor at the time when I met my wife during the prayer conference. Mm-mm. So nagkakilala po kami sa isa pong prayer group na prayer conference po ng pananalangin at during that time she was working in the corporate world at bilang clerk ng isang insurance company po at ayun nga po, I waited for her for 9 years before we got Ay, married. wow. So we became friends for 9 years, 9 na taon bago po kami ikinasal. And because of that, Ang we tindi. developed these 5 periods of discovering your lifetime partner. Kasi nagsimula Aba. kami sa nagsimula kami sa period of prayer, and then we became friends, period of friendship, and of course, period of courtship. Mhm. Yun. Oho. Yun, Ang sulat na, Ria. period of courtship, and pagkatapos, when we were studying in Bible colleges na, ay doon naman yung period of engagement. Wow, Wow. galing. Nagplaplano-plano na po at pagkatapos po nung 2 taon na period of engagement, Sabi ni doon po kami kinasal. Ayun. Doktor, sabi ni Pastora, basta nandoon ang prayer, bigla tuloy umulan. Bigla kasing umulan dito. Ang sabi niya, Miss Maria, hindi sa prayer mountain, kundi sa prayer conference. Doon pala. Oo. Okay. Period of prayer daw, ang Oo. una. Ha? Basta Tatandaan nandoon niyo ang po. prayer. Basta Andun, Basta andun lahat ng nandun. proseso, no? Oo. Nasulat Yeah. kaya ng mga kabataan yon. Yan, oo. Nasulat. Take note. I think I said the new book that I have written po, yung mayroon po kaming sinulat na mag-asawa na isang aklat. At nandun po yung amin pong katuruan Love kung story. paano po natin Courtship. Opo. Love and courtship. Hindi po, ang title po noon ay How to Build Your Marriage and Money for God's Mission. Wow. Ganda. Saan yung picture niyan, Gabi? Nandyan ba? Meron ba? How to grow your marriage and money for God's mission. Yon, hallelujah. Sige. Ikwento natin dito para tangkilikin ng mga tao yan. Oh. Yan. Saan po ba ito mabibili pa, Dr. Tejedo? Ay, hindi ko po, wala po, basta personal po ko pong ipinapadala pag mayroon pong Ayan, oh. humihingi. Ayan. Oh. Ayan po, ang libro na sinulat ni Dr. Tejedo at ng kanyang asawa. How to build your marriage and money for mission. Wow, yon. Praise Wow. God. Nakapagsulat tuloy ng libro, Pastor, dahil sa 5 period. Basta, nandun ang prayer. Yun ang umpisa. Oo. Dapat. Oo, Bilang dapat. Kristiyano, nangunguna talaga ang Oo. panalangin dahil Panalangin. Yeah. Yun. May tanong ka pa sa love story, Pastor? Nakwento niya na. Nakwento niya na. Opo. Now, doon na tayo sa actual, di ba? Actual Sabi na. nga niya na nagkaroon na ng 20 years old. Opo. Tapos 9 years siyang 9 years na nagantay. Tindi, Ano no? ba nakakainip yun? Grabing perseverance and patience. Kasi ako kasi, Pastor, 3 months lang. Oo. 3 months kaming nagkakilala. Pag after 3 months, ay nako, hallelujah. Pumunta na agad doon sa lugar ng pagpapala. Sa period of marriage agad. Period of Wala marriage nang agad. iba Kasi pang ang sabi ko, pinagdaanan. bakit tayo maghihintay ng matagal? Patanda na tayo. Babagsak rin naman doon. O yun. Ay, may tanong pa. Ito, Doktor, may tanong po sa inyo si Ayan. Pastora May. Si Pastora lang ba ang una at huling pag-ibig? Ayun. Talaga naman. well, nagkaroon naman po ako ng girlfriend nung ako po ay nag-aaral sa Bible school.
Ah. Kaya lang po ay hindi po nag-materialize yung relationship. At alam ko na during that time I was serious in finding my lifetime partner. At alam ko na the Lord has answered my prayers during that prayer conference when I meet sa Sister Caroline. Oh. Of course, she's the one and only. Wala na pong iba. Yeah. And we praise God that we have been married for 24 years. Wow. 24 years po. Biniyayaan po kami ng Panginoon ng 3 matatalino at magagaling na anak. Glory to God. Yun, ang tindi Praise nun. God. Yan ang Opo. pinakamaganda doon. At- Yung, May question po. Magkano daw po ang libro? Ay, mura lang po. 100 pesos lang po. Oh! Okay. Tito Ben, mangga, 100 pesos lang daw po. Ayun. ayun. Actually, we just Hallelujah. ask for donations because there is no fixed price actually. We just ask for donations dahil mayroon po kaming mga pinapakain. Tulungan. We have a feeding program dito po sa Baguio City at Yun. we're doing ministries sa ating pong mga komunidad po dito sa Baguio City, and so we are using the money to support the ministry that we are doing. Wow, ang galing. Amen. Tingnan nyo po yung mga kaabangers, yung minana niya na tumulong sa kanya na foundation. Namana niya lang din, inuulit niya lang din sa iba ngayon. Tulong lang ng tulong. Opo. Grabe. Antindi. Paying it forward, kumbaga, kung ano yung ginawa sa kanya, ay yun din. Oo, ay, Diyos ko, pag ano ang ipinasa sa Kwento po bata. niyan, may, O, sige po. may pagpapahayag ng Panginoon kasi Apo. di po ba galing po ako sa lupalop ng kahirapan, and because grabe. sa grasya ng Panginoon, we became a member of Compassion Philippines, at ito po yung nagpaaral sa akin ng elementary, high school, and college. At when I took my master's and doctoral studies po, ay biyaya rin po ng Panginoon. Biyaya lang din po talaga ang Panginoon. Grasya lang po ng Panginoon. So when I was I say now, nung ako po ay masasabi kong when I was successful na po. Ito na po na narinig ko yung impression ng Panginoon na Wow. I want you to go back, sabi ng Panginoon. Gusto kong bumalik ka kung saan kita pinulot at mag-invest ka sa mga bata na mahihirap. So I want you to go back to where you were, and I want you to invest your life, your resources, your gift, and your skills sa mga batang mahihirap, because through you, sabi ng Panginoon, I want to raise up an army of spirit-filled children that will become powerful witnesses in the society. So narinig ko po yan noong 2009. Kaya po kami nagsimula po kami ng isang gawain dito po sa Barangay Lower Rakwari, na ang tawag dito po sa Barangay Lower Rakwari po na ito ay ito po yung Little Tondo of Baguio City. Dahil ito po yung pinakamahirap, palaging nababaha, at ito yung pinaka-depressed na area po dito po sa Baguio City. So we started feeding 12 children noong 2009 until it grew up into 100. Na makikita niyo po yung amin pong mga photos, mga posting nung 3 days ago lang po. I posted yung amin pong Christmas celebrations with the children and mothers sa LRQ po. Wow, galing. Tingnan niyo mga kaabangers. Hallelujah. Pareho lang pala tayo nang narinig sa Panginoon, Pastor. Kasi kaya kami nag-umpisa ng Dong Kampoy Foundation. Kasi yung narinig din namin sa Panginoon ay yung mga kagaya ko at mga batang wala ding makapagpaaral.
Apo. Kaya po yung aming mga proceeds sa album namin, aming nilagay sa foundation at nilagay sa mga bata Apo. na pwedeng ano. Kasi yung mga katulad namin na wala pong pag-asa, na katulad mo na walang pag-asa, may nagbukas ng avenue na makakita ng pag-asa. Di rin ba tayo pwedeng magpagamit kay Lord na maging instrumento ng pag-asa? Grabe yan, nakakaiyak namang isipin yan. Nakakatuwa ang Panginoon sa buhay mo, Dr. Joel. Amen. Oh, yan. Tuloy, Pastor Ale. Ayun. So, kasi sabi ni Dr. Tejedo kanina, nung elementary siya, hindi siya achiever. Okay. Kahit nung high school, hindi rin. Uh-huh. 'Di ba? Pero salamat sa grasya ng Diyos talaga, no? Yung Amen. grasya talaga ng Diyos. Pero nung college, nung nag-college kayo, talagang straight to Bible school. Hindi po kayo nangarap na ako mag-i-engineer o yung mga ganun pong common. No, my sister who was a scholar of the mayor at the University of Santo Tomas, siya yung nag-encourage sa akin noon na mag-aral, maging teacher, maging teacher. So sabi niya sa akin na scholar siya sa Santo Tomas, sa University of Santo Tomas, at sinabi niya sa akin, Joe, sabi niya, mas maganda sigurong mag-aral ka ng education para maging teacher ka. But during that time, ay maaga kong na-discover yung talagang tunay na calling ko. I was only third year when the Lord was calling me na sabi, I want you to become a pastor. Wow. And so, even when I was a third year, I was telling to my friends na I will be a pastor someday. Wow. So, yun nga po, after graduating from high school, ay pumasok po ako sa Luzon Bible College po, dito po sa North. At I think my friend, Jesurus Domingo Bernabe is listening right now. Alam niya ang buhay ko nung ako'y nag-aaral. That was the start that I became an achiever. Oh, Wow! kita mo? Nandun Oo, pala. hindi pala huli ang lahat. Opo. Yeah. So, So I can say, you just, sorry to brag, but you just mentioned that word achiever. Ayun niya po, I was one of the most charismatic student, I can say, when I was a Bible school student. And then I think I became the best debater in wow! the whole school. Wow. Yeah, and so yun po yung aking achievement siguro na masasabi. And I was very young I was only very young when I planted local congregations dun sa Pangasinan. For that 32 years that I served as a pastor, I planted before I became an before I became an academician or I entered academy, ako po ay naging talagang manggagawa sa mga mahihirap na lugar. I planted some local congregations in the lowland and here in the mountains. Praise the Lord. So, grabe, no? Na talagang nasa Ang Panginoon ang susi. Yon. So, walang sinayang na oras si Dr. Tejedo from college then to pastoring. Naaalala nyo pa po ba, Dr. Tejedo, ilan ang mga churches na i-plant ninyo? We planted 4 congregations po. Sa North planted- lahat? Opo, sa North po lahat. Sa North po lahat. Wow. Kayo po doon ay talagang functioning as a pastor. Yeah, I started pioneering a church when I was only 20 years old. At kung nakakadaan po kayo dyan sa Balungaw, Pangasinan,
you will see the church that we planted in 1990 during the killer earthquake in the north. Mhm. Kung matatandaan po ninyo, yung July 16, 1990, I was assigned to pioneer a church sa Balongaw, Pangasinan. And eventually, after 7 years serving as a pioneer pastor, then there is now this thriving congregation in the area. So, isa na pong ganap na established na local congregation sa area po na yan. Praise So, the Lord. but ang sa aking karanasan bilang lingkod ng Panginoon, while I was pioneering a church in the lowland, alam ko ay napakahalaga ang edukasyon. Sa mga nakikinig, napakahalaga ang edukasyon para tayo po ay yumabong sa buhay. So ako po ay nagpa-pioneer, ako po ay nagpapastor, pero hindi naman po ako humintong mag-aral. Nag-aral po ako ng nag-aral. Amen. Pasensya na po. Okay lang po yun. So, paano po dumating sa puso ninyo, Dr. Tejedo? Kasi syempre, sumusunod kayo sa Panginoon, nagpapagamit talaga kayo ng husto as in full-time, no? Talaga para sa Panginoon. Paano po dumating sa puso ninyo yung ito ako bilang Pilipino, magagamit ako ng Panginoon, hindi lang dito sa Pilipinas? You know, when I was a young pastor, I encountered the teaching of, I read the book of Jose de Mesa, isang magaling na theologian yan ng Catholic Church. At of course, si Pastor Ed Lapis. Yan yung mga naging influencer ko nung bata pa po akong pastor. At ang mga itinuturo nila nung early 90s ay ang mga Filipinos ay mayroon silang bukod tanging katangian na maaari nilang iambag sa global mission ng Panginoon. At isa nga po rito yung kulay po natin bilang kayumanggi. We are not white, we are not black, but we are brown. We are in the center of human strange. Wow. At sabi nga, di po ba, na ang Pilipinas ay melting pot of all races and cultures. Dahil mayroon po tayong dugong Spanish, Amerikano, Indo, Malaysian, Maharlika. Kaya yung dugo nating, kaya po tayo kulay kayumanggi o brown. At napakalaki po ang implikasyon po nito sa global mission ng Panginoong Jesus. Di nyo po ba alam na sabi po ng isang social scientist from UP na although we have been colonized for 350 years by the Spanish and the Americans, but the Filipinos nowadays are colonizing the entire world through their OFWs. Ang presence po ng mga Pilipino sa mga araw pa na ito ay nasa 158 na bansa. Wow. Grabe. So grabe po. At mga Pilipino ay kinikilala po silang mga adventurista. Di po ba? Dahil sa 12% ng ating populasyon ay nasa iba't ibang kontinente ng mundo. Tayo ay mga Pilipino tayo ay matatawag na manghahabi. We are socially waivers. Tignan na lang po ninyo yung ating pong salita, yung nakaakibat sa ating salita. Mayroong tinatawag na ka-institute ng ating salita. Kapitbahay, kaibigan, kapuso, kapamilya. Ka-daily life. Ka-daily life. So we are a people na tayong yung
we are a people who are always seeking interconnections. Yeah, magaling tayong manghahabi socially. So at napakahalaga itong kultura po na ito na dumadaloy sa ating dugo dahil ibig pong sabihin po nito magagaling tayong mga misyonaryo, magagaling tayong mga teachers, magagaling tayong mga ambassadors, at diplomats. Kasi yun. So napakaraming mga katangian ng mga Pilipinong Kristiyano. Ay siguro ang isa pa sa pinaka tayo ay dalubwika. Di po ba? Si Pastor Dong ay nakakapagsalita ng 3 o 4 na lingwahe. Ang misis ko ay nakakapagsalita ng 4 or 5 na lingwahe. Ako po ay nakakapagsalita ng 4 na lingwahe. I can speak Ilocano, Tagalog, English, at konting Hebrew at Greek. Ganyan. So tayo ay dalubwika at napakahusay ang gamit po nitong itong bukod tanging katangian po na ito sa misyon ng ating Panginoong Hesus dahil ang mga misyonaryo ay dapat magaling silang linguist. Dalubwika sila para nakakapagsalita sila ng ibang lingwahe ng ibang bansa. Sabi nga po ni Patricia Licuanan sa Ateneo de Manila po 'di ba? Papuntahin mo ang isang Pilipino sa isang bansa, iwanan mo yan ng 2 linggo o 6 na buwan, balikan mo yan, ay ang Pilipino na yan ay nakakapagsalita na siya nung lingwahe po nung bansa po na yan. Ganun po kahusay ang mga Pilipino. So napakayaman ang maaaring iambag ng Filipino Christianity sa global mission ng ating Panginoong Hesus. Para yun yung sinabi ni Pastor Dong kanina na we are a mission occupiers. Occupy until He comes. At ang mga Pilipino ay napakayaman yung kaloob ng Panginoong Diyos sa atin para we participate in the global mission of our Lord Jesus Christ. Amen. Wow. Grabe yung mga terms. Grabe yung mga terms. Dalubwika. Kasi nakapagsalita ng maraming wika, iba't ibang wika. Oo, kasi may nakilala kami doon sa Singapore na bata pa lang. Nandoon kami nung year 2000 pa lang 2003. Nandoon kami, tapos tumira kami sa isang bahay. Ang lola, automatic magsalita ng Ilocana. Ang nanay, automatic magsalita ng English. Ang tatay, automatic magsalita ng Mandarin. Oo. At meron pa silang mga wika galing sa school na selective na wika na bahasa. So magaling yung bata ng 4 na lingwahe. So bata pa lang yon. Kaya ang kanilang English talaga sa loob sa Singapore. So nakakapagsalita ng 5 wika. At kapag magsalita ang lola, automatic Ilocano. Nag-Ilocano yung bata. Alam mo ngayon, siya po ay piloto na. Piloto na yung bata. Na-imagine nyo ba? Na-imagine, Singaporean na piloto. Ay, grabe, nakakatuwa talaga naman. Pilipino. Tapos ang tatay ay Chinese, Singaporean, ay ganun automatic kung ano yung natutunan sa bahay. Hindi nalito yung bata. Amen. Ang liliit pa noon, si Angel at saka yung 2 lang anak noon. Kaya doon mo magugulat ka kung ano talaga ang kultura sa bahay. Pag tinayuan yan, yun ang magiging kalakaran ng bata. Yes, Na ito yung kalakaran ni Dr. Joel, batang-bata pa, nakatagpo na si Lord. Amen. At ngayon, hindi lang local, global na. Oo. Kaya very interesting, Dr. Tejedo. Pwede pa po ba, can you tell us more about po dito sa ating theme, itong Filipino Christianity and global mission? Salamat po. Alam niyo po ang ating pong
ang ating pong mundo ngayon ay nahahati sa dalawa. Yung Opo. sinasabi po nating Global North, Global South. Yung Opo. Global North ay tumatalakay po ito sa mga bansa sa Europe at saka sa Amerika, Canada. Yan po yung Global North. Ngayon po, itong Global South naman ay nahahati po yan ng tatlong kontinente. Ang Latin America, Asia at saka Africa. At marami pong dalubhasa na nagsasabi na yung puwersa ng pagbimisyon ay nandito na po sa Global South. Sa English po, yung gravity of Christian mission has already shifted from the West, the Global North, to the Global South. Sa Tagalog ay para bang it has already shifted. Nag-transfer, ano ba sa Tagalog yung lumipat. Lumipat yung puwersa ng pagbibisyon ay lumipat na from sa Global North to the Global South. So, ibig sabihin, tayo naman pong mga taga-Asia, taga-Africa at taga-Latin America, tayo naman po ngayon yung gagamitin ng Panginoon sa centenaryo na ito or sa susunod pa na centenaryo para tayo yung mag-provide ng missionary force sa buong mundo. At ang mga mag-aaral ay tinitignan at pinag-aaralan nila kung nasaan yung sentro po na ito. Sabi po nila ay nasa Africa daw. Sabi po nila ay nasa Latin America. Pero maaari rin nating sabihin dito sa Asia na ang mga Pilipino ay nasa atin din yung Center for the Gravity of Christian Mission because of the presence of Filipinos to 158 na bansa. Totoo na wala tayong pera, di ba? Ang ating mga tao ay naipapadala sila sa mga iba't ibang bansa para magtrabaho. Pero kung ang mga Pilipino ay if they will just open their eyes and discover their calling as a nation, we can be a global missionary force to complete the mission of Jesus here on earth. Matatalino at mahuhusay ang ating mga Pilipino overseas. Kaya I'm proud to be a Filipino. Ako yung sinabi ko kaninang patotoo na galing po ako sa isang napakahirap na pamilya, tinaguyod yung pag-aaral, at nung nabigyan ako ng pagkakataon na mag-aral, ay nag-aral ako ng nag-aral hanggang pinadala po ako ng Panginoon sa 42 na bansa. I've been to 42 nations and I've been presenting academic papers to I think more than 20 universities sa Europe, sa Latin America at saka sa Amerika, sa iba't ibang bansa po. So what I'm trying to say is kaya nating maging global Christians bilang Pilipino. Hindi tayo dapat nahihiya dahil tayo ay Pinoy, dahil tayo ay mahirap lang, kundi meron din tayong bukod tanging katangian na maaari nating iambag sa pangkalahatang misyon ng ating Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. 42 countries, Pastor, na pinaggamitan sa kanya ng Panginoon. Unique. Wow, talagang grabe po ang encouragement niya sa ating lahat na
As a Filipino, hindi tayo pang Pilipinas lang, di ba? O, di ba? Yan na si Ate Jonaline na nasa US ngayon. Filipinos are well-rounded people dahil marami talaga tayong maiaambag. At, Grabe, no? di ba, marami talaga tayong mai-share, may babahagi sa iba't ibang mga lahi. Yun. Pero, syempre, Pastor, kapag ganyan naman talaga, no, yung magnitude kumbaga ng trabaho na ginagawa ni Dr. Tejedo. For sure po ay meron din kayong mga struggles na experience. Yeah, of course po. Tayo po ay tao po lamang. At tayo po ay nakakaranas ng iba't ibang challenges in life. And I think no one is exempted by the negative impact of the COVID-19. And as a matter of fact, we are facing all these intertwining negative forces that are affecting our lives. Like unang-una, itong economic impact po ng COVID-19. Alam po natin yan. Na because of the COVID-19, it inflated the global economy. Di po ba? It inflated the global economy, and nowadays, the money that we are receiving from the church or the money that we are receiving from the company can no longer compete with sa pagmahal ng mga bilihin. Okay, because of the global inflation. Naidagdag pa dito yung digmaan na nangyayari sa Middle East at sa Europa na nakaapekto sa supply chain sa ating ekonomiya. At ito yung from the macro level. And so sa micro level naman ay itong mga forces nito, negative forces, are deeply affecting the way we live and the way we think and the way we behave in our families, in our communities. Kaya kung titignan po ninyo, ang mga young people po natin ay nakakaranas ng mental illness, depressions, suicidal thoughts, at so all of us are affected. Bilang pastor at bilang educator ay ang buhay po ngayon ay hindi na kagaya noon nung before pandemic. Before the pandemic, I travel 5 to 6 times a year sa iba't ibang bansa. But because of the pandemic, because of this war, because of the global inflations and geopolitical conflict that we are all experiencing right now, ay naging limitado ang ating mundo. So, ayun po. Oh, so talaga pong may mga, 'di ba? Lahat talaga po ay may challenges, may mga struggles na napagdadaanan. And but also Dr. Tejedo, aside from that, syempre po you're also a father, you're also a family man. So paano po ang inyong pamilya? Kumusta naman po ang inyong family? Yes po. Kami po ay nagsisilbi ng aking pamilya bilang volunteer missionary professor. I'm a volunteer missionary professor po dito sa Asia Pacific Theological Seminary. I am teaching research method. I'm serving as a professor here at APTS for the past 14 years. Wala po kaming sweldo. Hindi po kami nagsisweldo dito po sa seminary. We're just missionary professor. In other words, we raise our own fund to teach. Sabi nga we teach and pay. Yun po yung sistema po dito sa amin pong seminary. So, siyempre, pag self-supporting ka po, parang kay Pastor Dong, you have to think creatively, right?
Yeah. So ang ginagawa ko po para masuportahan yung amin pong pamilya at ministries, mga travels, ay unang-una po ay ako po ay nagsusulat ng libro at mga e-books. Ako rin po ay isang magsasaka at I thank God because of research. Dahil po sa mga sinulat kong mga artikulo, mga academic articles, ay it paid me back monetarily. At dahil po doon ay ako po ay naka-acquire ng sarili naming sakahan sa Isabela. So, then I travel overseas. At all these things contribute para sa amin pong economic well-being. So masaya po kami na amin pong dinodonate yung amin pong talento, skill, oras, buhay, without a salary, but we praise God dahil the Lord has given us wisdom to create different cash flows or livelihood, sabi nga natin, para sa ganon ay magpatuloy ang ministeryo na ipinagkaloob ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen and amen. Sabi po ni Jessie Rose Bernabe na iyong kaklase, sabi niya, he is passionate in God's word. Brought him where he is now, praying for your another level of foreign ministry. Amen. Ang galing, ano? Oo nga po. Napakataas ang grasyang nilagay ng Lord sa bawat isa. Ikaw po, Pastor, bilang nagta-travel din na tapos may kapansanan pa kayo, di ba po? Pero yan, sa inyong paglalakbay sa iba't ibang bansa, ano po masasabi niyo sa mga Filipino na naaabot na-evangelize? Oo, externally, talagang masasabi mong hindi pwedeng walang pressure. Pero internally, marami talagang mga kapahayagan ng Panginoon na di mo mapigilan. Di mo mapigilan ang pagkilos ng Diyos kasi talagang tama ang salita ng Diyos Proverbs 20:27 that the spirit of a man is the lamp or candle of the Lord. Ang spirit ng tao ay parang ilawan yan, lampara na di mo pwedeng itago. At maraming talagang mag-o-overflow yan. Mag-o-overflow yan at magugulat ka na lang, ito na pala ang impact na dala-dala mo at maraming buhay ang nakukumbinsi balik sa Diyos. Ayan yun kaya nagiging global kasi yung spirit mo, tinawag ka niya personally so that He can use you, God can use you globally. Amen. At hindi mapipigilan yan kasi yung magnitude ng spirit mo, di mo pwedeng ilagay sa box. Kasi Diyos yan At yan ang gumagalaw ngayon kay Dr. Joel. Biro mo ako masasabi ko, imagine mo yung bata hindi achiever. Opo, yun ang kanya pinagsimulan. Hindi achiever. Sabi niya below average siya. Pero magugulat ka bakit nung dumating yung eksaktong panahon, yung batang hindi achiever, ang daming narating. Simple lang ang sikreto niya. Pag tinaas si Jesus, itataas kang kasama niya. Wow, praise. Oo. Pag tinaas si Jesus. Sabi, ayan, may mga kaibigan si Dr. Tejedo. Sabi ni Belinda Ibarra Lopez. Yan, hello po. Welcome to Daily Life Sharing. Sabi niya, you are a blessing, Pastor. Praise God and to God be the glory. Sabi naman ni Angel Guillermo, I know Pastor Joel from childhood and God really worked in his life and his family. God give the glory for God using him. Amen. Wow. At talagang malaki ang impact talaga ng buhay ni Dr. Tejedo sa mga tao na naabot ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang buhay. Kaya naman sa hapong ito talagang marami po ang gustong magpaabot ng mensahe sa inyo. Ayan. Ready na po ba kayo? Ayan. Ito po ating panoorin. Greetings and shalom.
What a joy and an honor to give a message to Pastor Joel and to all who are listening right now. Pastor Joel is a friend. He is a co-laborer in Christ. I've known him for many, many years, since 1996, when we were at a seminary taking up masters, and I came to know him deeper and fuller or richer as we were classmates. And in one of our classes in our doctoral program, he shared about how he had some, struggles in life. He had a stroke, and he was brought to one of the hospitals here in Baguio, and that, I think, became a kind of turning point or pivotal period in his life. And he was at APTS, and while he was there, God was doing something. So we see a kind of obstacles turning to opportunity. And he shared to us in one of our classes that he had experienced also rejection when he was teaching in a Bible school. So all these pains and pressures became like a pathway, a process of preparation to where he is now. He is known locally here, being loved, being held in high esteem. He loves his family. He brings his children and sometimes his wife to his speaking engagement, and they are a blessing. He has an international, global impact and influence. He is a pastor, author, evangelist, a social activist, an engaging scholar, a professor, a theological educator, a mentor to many. You could name it. In it, one thing is very evident, irrefutable, very humble, and very down to earth. Pastor Joel, what a privilege to be a friend of yours. And go ahead and continue with what you're sharing. And thank you, Pastor Dong and your beloved wife, Pastor Meng, for giving Pastor Joel an opportunity to minister to us. God bless you all, mga daily living testimony or daily living sharing. Okay, God bless you. 1, 2, 3. Hi, good afternoon to Daily Life Sharing. I'm Dante Ferrer from Epicenter Church, and also a chairman of AMBSEM, Association of Metro Baguio Christian Ministers. I'm so glad that your guest today is Dr. Joel. I have known him for long years now, and I've seen how he grew in the Lord, how the Lord has used him mightily. Now, he is very successful, a professor of APTS, and also the director of the research program in APTS. And he has also written many books. And I would like that you would also learn to research his books, because they are very beneficial. And also, he is the senior pastor of the International Praise Center in Baguio City. So, good afternoon and God bless your program. Oh, Ang galing. ano naman po masasabi ninyo dyan, Dr. Tejedo?
Well, salamat po. It is only by God's grace, and to God be the glory for how the Lord has used me for many years. And I can say that I am what the apostle said, that I am that I am because of the grace of God. It is only by His grace that we are where we are right now, sister. Amen. Wow, galing. Pero hindi pa po siya nagtatapos kasi meron pa pong gustong magbigay ng kanilang mensahe sa iyo. Kaya panoorin po ulit natin to. Sino Hello, kaya? my name is Hannah. I'm the eldest daughter of Pastor Joel. My message to him is that I have always been proud of you, Dad, and I aspire to be like you. I want to be like you someday. The achievements that you've reached to where you are right now, it was because of God, and I appreciate and I like how you always put your faith, your trust to God, and that's one thing that I will always cherish in my heart, and that is to always trust and believe God. So thank you for the sacrifices, the hard work that you've ever done for me, for my brothers, and kay Mama. So, yeah. Hello, good afternoon. I'm Pastora Carol Tejedo, the better wife of Pastor Joel. Pastor Joel Tejedo is a loving husband to me, and he is a co-worker in the ministry, and he is a travel buddy. We love to travel together, and my message to him is that continue to serve the Lord faithfully. As a wife, I'm always here to support you and pray for you and prepare a delicious food for you. God. Wow, Wow. prepare a delicious food. Ano naman pong Thank you. mensahe ninyo para sa inyong asawa at sa inyong anak? Thank you, thank you. My wife, Caroline, has been a best friend of mine for the past 24 or 25 years. You also add that 9 years, that friendship. Mm. And we have a lot of ups and downs, but one thing that I can confidently say that we have been best friends. You have been my best friend since I met you in 1990. I love Aw. you. I love you very much. Talaga naman, Kinikilig nga si Dr. Tejedo. Bumabata lalo. Ayan. At syempre po, ayan, bago tayo magtapos, no po, Pastor, ang mensahe ni Dr. Tejedo para po sa lahat ng ating mga ka-daily life sharing. Thank you, sister. Mga kababayan, kung kayo po ay nakikinig, salamat po sa mga nakikinig. Alam niyo naman po yung aking maikling pagkwento ng aking buhay. Galing po tayo sa mahirap na pamilya at kalagayan sa buhay. Pero dahil lang sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesus, ay kaya nating umangat, kaya nating yumabong, kaya nating lumaban sa napakaraming pagsubok sa ating buhay po ngayon. So, palagi lamang po sana tayong magtiwala. Dahil yung pagtitiwala po na yan sa Panginoon ay laking sandata upang kaya-kaya natin pong pagtagumpayan ng mga pagsubok sa ating pong buhay. As you have learned from me this afternoon po, ay kaya na rin natin pong maging global Christians. Dahil po sa napakaganda at napakarami nating katangian bilang Filipino Christians. Gagaya ng sinabi ni Pastor Dong at ni Sister kanina, hindi lang tayo pang Pilipinas, pang ibang bansa rin po tayo.
At I hope that we will continue and we will faithfully obey the word of our Lord Jesus Christ. That we will become witnesses in our Jerusalem, in our Judea, Samaria, and even to the uttermost part of the earth. Tignan niyo po itong bata na halos walang pangarap, walang pag-asa, at kung papaano ako ginamit ng Panginoong Diyos para ipahayag ang kanyang pag-ibig, kanyang biyaya sa 42 bansa na po, 43 nations na po yata. May dagdag ko pa dahil kagagaling lang po namin sa Korea at saka sa Singapore nung mga nakalipas po na buwan. So we can be a global Christians. There are many things that we can contribute as Filipino Christians in the global mission of Jesus Christ. Amen? So don't look down ourselves. Do not look down yourself. Okay? Ikaw ay hindi lang pang Pilipinas, pang global ka rin. Hindi ka lang pang local, pang global ka rin. At hindi dahil sa iyong sariling talino, hindi sa iyong sariling lakas, o sa iyong sariling kakayahan, kundi dahil sa biyaya at kapangyarihan ng ating pong Panginoong Hesus. Maraming salamat kay Pastor Dong, kay Sister, sa kanyang pamilya, sa pagkakataon po na ito na ibinigay niyo po sa akin para may bahagi ko po sa inyo ang kwento ng aking buhay at ang mayamang biyaya po ng ating pong Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Amen. Praise God. Amen. Salamat din po ng marami, Dr. Tejedo, sa napakaganda po na napatotoo na inyong ibinahagi sa amin sa hapong ito. So, Pastor Dong, in conclusion? So, Proverbs chapter 9 verse 10, no? The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. So, ang fear of the Lord, ang wisdom ay hindi galing po sa dahil matalino ang magulang mo. Dahil sa may magaling kang eskwelahang natapos. Kundi ang wisdom ay nanggagaling sa fear of the Lord. Isang bagay ang makatapos ka sa mga eskwelahan, isang bagay yan. Ang meron kang magulang na mga matatalino, isang bagay yan. At meron kang mga master degree ang magulang mo, isang bagay yan. Pero ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang pinanggalingan ng karunungan ay galing sa may banal ka na pagkatakot sa Diyos. At ang pinanggagalingan ng totoong pangunawa ay hindi dahil sa ikaw ay mataas ang iyong IQ o intelligence, kundi ang iyong pinanggalingan ng pangunawa ay dahil merong Kristo na siyang kaalaman mo, sabi ng 1 Corinthians 1:30. Siya ang ating knowledge, siya ang ating kaalaman, karunungan, kabanalan, sanctification, at siya ang ating redemption. Kaya kung meron ka man kayong katalinuhan, dahil yan sa tinatawag na ang Panginoong Hesus ay sumasayo. Ganyan ang buhay ni Dr. Joel. Hindi achiever nung mga elementary. Nasabi niya kanina na para mabuhay, nangungupit sila, nangunguha sila. Pero ngayon, hindi na sila ay talaga ang nangungupit, kundi kinukuha na ang mga kaluluwa balik sa kaharian ng Panginoon. At siya ay talaga ngayon ay nakarating sa kanyang narating ngayon. Nagpapahayag globally, tinawag siya personally ng Panginoon, kinatagpo ng Panginoon personally para mapakinabangan ng Panginoon bilang instrumento ng kanyang kaluwalhatian globally. Salamat, Dr. Joel Tejedo, at salamat sa iyong pamilya, at salamat sa iyong sambahayan sa church, at purihin ang Panginoon sa buhay mo. Dr. Joel, pwede mo bang ipag-pray kaming lahat, mga kaabangers natin? Amen. Sige po. Panginoon, we rejoice and we celebrate with this ministry that Pastor Dong
and his family are doing, Lord, for the Filipino people, lalong-lalo na po sa mga Filipino Christians, oh God. And Lord, we thank you. And I pray, Father, that you will continue to empower this ministry to reach out and to win thousands of people for your kingdom. I pray, Father, that you will provide the necessary resources, oh God, to fund this very important ministry, Panginoon. Hinihiling ko po ang iyong mayamang biyaya, Panginoon, kay Pastor Dong at kasama na po ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Panginoon, manahan ka at patuloy na gumawa ng kamanghamanghang bagay para sa iyong salita ay may palagana po sa buong mundo. Wala na pong ibang ninanais ang aming pong puso, kundi ang magpasakop at sumunod sa inyong salita na ibahagi ang inyong salita sa lahat ng dako at sa lahat ng bansa, Panginoon. We thank you, Lord, for the rich heritage that you have given for Filipino Christians. And we pray that the Filipino Christians will rise up, Lord, to become the last frontiers of the global missions to complete the mission of Jesus here on earth. And for those who are kababayan who are listening from all over the globe, I pray that your mighty anointing and your presence will be upon them, oh God. Lord, help them, Lord, to become a witness right where they are, to win people for Jesus Christ right where they are, Lord. Lord, I commit to you this ministry in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. We pray. Amen and amen. Amen at amen. Praise God. Amen. And bukas po mga ka-daily life sharing ay another testimony ang ating masusubaybayan. Ayun, ating maririnig. At ito ay mula pa din sa Baguio City. Yan. At ang ating pag-uusapan ay friendship with the Holy Spirit. Wow. Amen. Galing. So, mga kabangers, sa ngalan po ng Panginoon mula sa Daily Life Sharing at sa aking may bahay na si Pastor May at syempre Pastor Ray, ayan, at na muli ay may pribilehiyo na makaupo sa upuan ni Pastor May. Ayan, kaya maraming salamat po. Amen. God bless you po. Hallelujah. Thank you po. Salamat po.